Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 4, Pabula, Damdamin ng Tauhan, High Frequency Words, Pagbuo ng Payak na Pangungusap. Magandang araw! Kumusta kayo? Patugtugin ng awit na Mga Bulaklak sa Hardin. Gamitin ang link na ito. Habang pinapakinggan mo ang awit, isipin mo kung anong kilos o galaw ang maaari mong gawin ayon sa bawat bahagi ng kanta. Kapag may narinig kang bahagi na tumatalakay sa bulaklak, hardin o paggalaw, maghanda ka ng isang simpleng kilos. Halimbawa, pagtango, pag-ikot ng mga kamay na parang bulaklak na naiihip ng hangin, o paglakad sa paligid na parang naglalakad sa hardin. Pagkatapos ng awit, ibahagi sa klase kung ano ang kilos na ginawa mo at bakit mo iyon pinili. Ating alamin ang mga ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Ngayon, ang paglalakbay ng pamilya ni Jose papunta sa ibang bansa. Kaya maaga silang ginising ni tatay para maligo. Ano kaya ang kahulugan ng paglalakbay? Ang ibig sabihin ng paglalakbay ay pagpunta sa malayong lugar. Dahil pupungas-pungas pa ay baliktad ang pagkasuot ni Jose sa kanyang tsinelas. Ano kaya ang kahulugan ng pupungas-pungas? Ang taong pupungas-pungas ay nagpapakita ng pagkalito dahil kagigising lamang. Pagbalik ni Jose sa kwarto, naihanda na ni tatay ang kanyang isusuot. Isa itong matingkad na kamisetang kulay bughaw, dilaw, luntian at pula. Ano kaya ang kahulugan ng matingkad? Ang ibig sabihin ng matingkad ay maliwanag o kitang-kita ang kulay. Gamitin ang mga bagong salita sa sariling pangungusap. Paglalakbay. Pupungas-pungas. Matingkad. Anong paborito niyong bulaklak? Anong hitsura nito? Ano kayang hitsura ng bulaklak sa ating babasahing kwento? Ang simula ng paglalakbay ni Ilang. May isang magandang dilaw na bulaklak na ang pangalan ay Ilang. Pero kahit maganda siya, si Ilang ay malungkot sa simula. Pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang hitsura o amoy. May pangarap siyang maging pinakamagandang bulaklak sa buong mundo, kaya tuwing gabi, tinatanong niya si Buwan. Sino kaya ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Isang gabi, ginising siya ni Buwan. Ilang, halika. Hanapin natin ang pinakamagandang bulaklak, sabi ni Buwan. Pinaakyat ni Buwan si Ilang sa bahaghari at ang bahaghari ay naging makulay na lobo. Sumakay si Ilang dito at nakapunta siya sa iba't ibang lugar. Doon, nakita niya ang maraming magagandang bulaklak. Rosas, gumamela, santan, sampagita, orkidas. Habang nakikita niya ang iba't ibang bulaklak, napagtanto niyang walang iisang pinakamaganda. Lahat sila ay espesyal. Naisip ni Ilang at natuwa siya sa kanyang nakita. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Ilang. Ano ang hitsura ni Ilang? Siya'y magandang dilaw na bulaklak. Ano kayang nararamdaman ni Ilang sa umpisa ng kwento? Malungkot siya dahil pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang hitsura o amoy. Ano ang pangarap ni Ilang? Pangarap niyang maging pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Anong tinatanong ni Ilang kay Buwan bawat gabi? Tinatanong niya kung sino ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Bakit ginising ni Buwan si Ilang isang gabi?
Niyaya ni Buwan si Ilang na hanapin ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Paano nakapasyal si Ilang sa iba't ibang lugar para hanapin ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Pinaakyat ni Buwan si Ilang sa bahaghari na naging makulay na lobo. Ano-ano ang magagandang bulaklak na nakita ni Ilang? Nakakita siya ng rosas, gumamela, santan, sampakita, at orkidas. Nakita ba ni Ilang ang pinakamagandang bulaklak? Hindi niya ito nakita dahil walang bulaklak ang mas nakaaangat sa iba. Lahat sila ay espesyal. Ano ang naramdaman ni Ilang sa kanyang nakita? Natuwa si Ilang dahil magaganda ang nakita niyang bulaklak. Kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Sa iyong palagay, ano kayang mangyayari kay Ilang pagbalik sa kagubatan? Mahati kayo sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng 3 emoji. Ipakita nyo kung alin sa mga emoji ang nagpapakita ng naramdaman ni Ilang sa bahagi ng kwento na babasahin. Pakiramdam ni Ilang ay may kulang sa kanya. Tinatanong ni Ilang ang Buwan tuwing gabi kung sino ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Ipinasyal ng bahaghari si Ilang sa iba't ibang lugar. Nakakita si Ilang ng magagandang bulaklak. Nalaman ni Ilang na bawat isang bulaklak ay espesyal. Ang mga bulaklak ay nagbibigay ng ganda at iba't ibang kulay sa mundo. Pagsulat ng talata, ano ang iyong mararamdaman? Sagutin ang tanong na may kaugnayan sa kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng talatang may 3 hanggang 5 na pangungusap. Kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Halimbawa ng gabay, kung ako si Ilang, ang aking mararamdaman pagkatapos makakita ng ibang mga bulaklak ay patlang. Ito ang aking mararamdaman dahil patlang. Gumamit ba ako ng 3 hanggang 5 pangungusap? Madali bang maunawaan ang talata? Tama ba ang mga salitang ginamit ko? Nagsisimula ba sa malaking titik ang bawat pangungusap? Nagtatapos ba sa wastong bantas ang bawat pangungusap? Pagsasaliksik, pumili ng paboritong bulaklak na matatagpuan sa Pilipinas at magsaliksik tungkol dito. Alamin ang mga sumusunod. Ano ang pangalan ng bulaklak? Ano-ano ang katangian ng bulaklak? Ilarawan ng kulay, laki, amoy at iba pang katangian nito. Ano-ano ang gamit ng bulaklak na ito? Para sa ikalawang araw, pabula, sight words, salitang paari, pagsulat sa paraang kabit-kabit. Pagbabahaginan, balikan natin ang isinulat na talata noong unang araw tungkol sa tanong na, kung ikaw si Ilang, ano ang iyong mararamdaman pagkatapos mong makita ang ibang mga bulaklak? Balikan natin ang mga salitang natutuhan noong unang araw. Sabihin kung ano ang kahulugan at kasalungat ng bawat salita. Pagkatapos, gamitin ang mga salitang ito sa sarili mong pangungusap. Pupungas-pungas, matingkad, paglalakbay. Pag-aralan natin ang ilang sight words na makikita sa unang bahagi ng kwento. Bulaklak, rosas, gumamela, santan, sampagita, orkidas. Ang pangungusap ay grupo ng mga salita na may buong diwa. Ibig sabihin, malinaw ang mensahe na gusto nitong sabihin.
Ito ay nagsisimula sa malalaking titik at nagtatapos sa tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Ang di pangungusap ay binubuo ng 2 o higit pang salita, pero wala itong buong diwa. Hindi malinaw ang mensahe na gustong sabihin. Gumawa ng check gamit ang iyong mga daliri kung ang grupo ng mga salita na aking ipakikita ay pangungusap. Gumawa naman ng X gamit ang inyong mga daliri kung ito ay di pangungusap. Ang dilaw na si Ilang. Tuwang-tuwa si Ilang sa nakitang mga bulaklak. Napakaganda nyo, mga kaibigan. Bulaklak na may matingkad na kulay. Sino ang pinakamagandang bulaklak sa mundo? Narito ang mga tamang kasagutan. Panghalip na paari. Ang panghalip na paari ay salitang pinapalit sa pangalan ng taong may-ari ng bagay. Kapag iisa ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay akin, iyo, kaniya. Kapag marami ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay atin, amin, inyo, o kanila. Sino ang may-ari nagsasalita? Isahan, akin, maramihan, amin, atin. Kausap, iyo, inyo. Pinag-uusapan, kaniya, kanila. Tumayo kayo. Makinig habang tumutugtog ang mga bulaklak sa hardin at ipasa ang bola. Kapag tumigil ang tugtog, ang may hawak ng bola ay gagawa ng pangungusap gamit ang panghalip na paari na sasabihin ko. Pagkatapos mong sumagot, umupo ka para mabigyan ng pagkakataon ng mga hindi pa nakakasagot. Ang panghalip na paari ay salitang pinapalit sa pangalan ng taong may-ari ng bagay. Kapag iisa ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay patlang. Kapag marami ang may-ari, ang ilan sa mga panghalip na paari na ginagamit ay patlang. Isulat ang wastong panghalip na paari. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsusulat ng tamang panghalip na paari sa patlang. Isulat ang akin, kanila o kanya, depende sa tamang sagot. Ako ang may-ari ng malaking bag sa mesa. Patlang ang bag na iyon. Ibibigay ko kay Kuya Emil ang bulaklak. Para sa patlang ito. Pupunta ako sa bahay ni na Tiyo Ruben at Tia Cristel. Sa patlang ako matutulog ngayong gabi. Narito ang mga tamang kasagutan. Akin, kaniya, kanila. Mga bulaklak sa komunidad. Sumulat kayo ng isang pangungusap ng kabit-kabit na nagpapaliwanag kung paano nakatutulong ang mga bulaklak sa inyong komunidad. Siguraduhin gumamit ng isang panghalip na paari sa inyong pangungusap. Para sa ikatlong araw, pabula, high-frequency words, katangian ng tauhan at tagpuan, pagbuo ng payak na pangungusap. Awit tungkol sa ilang-ilang. Panoorin ang music video Mga Bulaklak sa Hardin. Narito ang YouTube link. Umisip ng kilos para sa awit. Kahulugan ng mga salita, ikalawang bahagi ng kwento. Matapos mag-isip ng ilang minuto, nagpasya si Nemi na mamasyal sa hardin. Ano kaya ang kahulugan ng nagpasya? Ang ibig sabihin ng nagpasya ay nagdesisyon kung anong gagawin. Palaging dinidilig at nasisikatan ng araw ang mga halaman kaya namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng namukadkad? Ang namukadkad na bulaklak ay tumubo at bukas na bukas ang mga talulot. Sa dami ng bulaklak na nakita ni Nemi, katangi-tangi ang kulay bukhaw at fugis puso na nasa gitna ng hardin.
Ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klaseng bulaklak. Ano kaya ang kahulugan ng katangi-tangi? Ang ibig sabihin ng katangi-tangi ay kakaiba o walang katulad. Napansin ni Nemi ang duyan sa hardin, kaya humiga siya dito at nagpaugoy-ugoy. Anong kahulugan ng nagpaugoy-ugoy? Ang ibig sabihin ng nagpaugoy-ugoy ay gumalaw ng pabalik-balik habang nakabitin. Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Nagpasya. Namukadkad. Katangi-tangi. Nagpaugoy-ugoy. Makinig upang malaman kung anong mangyayari kay Ilang pagbalik niya sa kagubatan. Ang pagbabago ni Ilang. Kinabukasan, pag-uwi ni Ilang sa kagubatan, masayang namukadkad ang mga bulaklak sa paligid. May mga hayop at tao ring nakakita kay Ilang at nagsabi ng ganito. Itong puno ay palaging tinatago ang kanyang magagandang bulaklak, para bang nahihiya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bulaklak noon, para silang mahiwagang kayamanan. Dati, si Ilang ay gustong maging pinakamagandang bulaklak. Pero sa huli, hindi na niya gustong maging sikat. Kontento na siya bilang simpleng bulaklak dahil natutunan niyang bawat bulaklak ay katangi-tangi at lahat ay may sariling angking ganda. Gaya ni Ilang, ang bawat bata ay may espesyal na katangian na nagpapatangi sa kanya. Anong nangyari kinabukasan pag uwi ni Ilang? Masayang namukadkad ang mga bulaklak. Sino kaya ang nagsabi ng mga ito? Itong puno ay palaging tinatago ang kanyang magandang mga bulaklak sa kanyang mga sanga na para bang nahihiya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bulaklak noon, para silang mahiwagang kayamanan. Maaaring sinabi ang mga ito ng mga hayop at tao na nakakita kay Ilang. Ano ang pagkakaiba sa gusto ni Ilang sa umpisa ng kwento sa gusto niya sa katapusan ng kwento? Noong umpisa ay gusto niyang maging pinakamagandang bulaklak. Sa katapusan ay ayaw na niyang maging sikat at kontento siya bilang simpleng bulaklak. Ano kaya ang dahilan sa pagbabago ni Ilang? Nalaman niyang bawat isang bulaklak ay katangi-tangi sapagkat lahat sila ay may angking ganda. Gaya ng mga bulaklak, bawat isa sa atin ay katangi-tangi rin. Ano ang iyong espesyal na katangian? Hahatiin kayo sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang chart. Gamit ang chart, iguhit si Ilang sa simula ng kwento at sa dulo ng kwento. Sumulat din kayo ng maiikling pangungusap sa ilalim ng bawat guhit para ipaliwanag kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ilang. Bawat isa sa atin ay katangi-tangi. Lahat tayo ay may espesyal na galing, ganda at talino na maipagmamalaki sa iba. Pagsulat ng talata, ano-ano ang iyong mga espesyal na katangian? Sagutin niyo ang tanong tungkol sa kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap. Gaya ng mga bulaklak, bawat isa sa atin ay katangi-tangi rin. Ano ang iyong mga espesyal na katangian? Halimbawa ng gabay, katangi-tangi ako. Ang aking mga espesyal na katangian ay patlang. Masaya ako sa mga katangiang ito sapagkat patlang. Gumamit ba ako ng 3 hanggang 5 pangungusap? Madali bang maunawaan ang talata? Tama ba ang mga salitang ginamit ko? Nagsisimula ba sa malaking titik ang bawat pangungusap?
Nagtatapos ba sa wastong bantas ang bawat pangungusap? Paghahanda para sa pagbabahagi. Tandaan nyo na bukas, ibabahagi nyo ang inyong nasaliksik tungkol sa paborito nyong bulaklak sa Pilipinas. Maaari kayong magdala ng aktwal na bulaklak o larawan nito. Bilang paghahanda, humingi kayo ng tulong sa kasama sa bahay para mag-ensayo sa pagbabasa ng isinulat nyo sa LAS noong day 1. Para sa ika-4 na araw, pabula, sight words, salitang pamatlig, pagsulat sa paraang kabit-kabit. Uulitin natin ang aktibidad noong ikalawang araw. Kapag ipinakita ko ang grupo ng mga salita, gumawa kayo ng check gamit ang inyong mga daliri kung ito ay pangungusap. Gumawa naman kayo ng X kung hindi ito pangungusap. Sige, gustong-gusto ko iyon. Check. Sumasayaw sa mga sanga. X. Sa loob ng kagubatan. X. Hahatiin kayo sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang chart. Gamit ang chart, iguhit si ilang sa simula ng kwento at sa dulo ng kwento. Sumulat din kayo ng maiikling pangungusap sa ilalim ng bawat guhit para ipaliwanag kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ilang. Basahin ang mga sight words. Ang mga. Bilang, maging. Siyang. Panuto para sa pangkat ilang, basahin niyo ang kwento ng mag-isa. Kapag may salitang nahihirapan kayong basahin, gawin ang mga sumusunod. Ituro ang salita mula sa kaliwa, papuntang kanan at isipin ang tunog ng bawat titik. Hatiin ang salita sa maliliit na bahagi. Basahin muli ang salita. Panuto para sa pangkat gumamela, umupo malapit sa inyong guro upang magabayan sa pagbabasa. Pagsasadula. Tandaan na tulad ni Ilang, lahat tayo ay espesyal at may kanya-kanyang galing. Hahatiin kayo sa maliliit na grupo. Bibigyan ng bawat grupo ng isang sitwasyon. Pag-usapan nyo kung paano nyo ipapakita ang aral ng kwento sa sitwasyong iyon. Ipakita ang inyong sagot sa pamamagitan ng isang maikling dula. Unang sitwasyon, malungkot ang iyong kaibigan dahil iniisip niyang hindi siya kasing galing at kasing ganda ng ibang mga bata. Anong ipapayo mo sa kanya? Mahilig kang sumayaw kaya sumali ka sa dance club sa inyong paaralan. Napansin mong karamihan sa mga miyembro ay mas mahusay sumayaw kaysa sa iyo. Ano ang iyong gagawin? Naghahanap ang inyong guro ng gustong sumali sa paligsahan sa pagguhit. Magaling gumuhit ang iyong kaklase, subalit nahihiya siyang ipakita ang kanyang talento. Anong sasabihin mo sa kanya? Panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari na itinuturo sa pangungusap. Maraming iba't ibang klase ng panghalip na pamatlig. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit kapag ang pangalang itinuturo ay malapit o hawak ng nagsasalita. Tingnan natin ang mga pangungusap. Ang paglalakbay ni Ilang ang pamagat ng aklat na ito. Ang pangalang itinuturo ay ang aklat. Ako ang nagsasalita. Hawak ko ang aklat. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang aklat na hawak ko ay ito. Dito sa kahoy na silya ako palaging umuupo. Ang pangalang itinuturo ay silya. Ako ang nagsasalita.
Malapit sa akin ang silya. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang silyang malapit sa akin ay dito. Ganito ang tamang paghawak ng aklat. Ang pangalang itinuturo ay ang tamang paghawak ng aklat. Ako ang nagsasalita. Ako ang nagtuturo o nagpapakita ng tamang paghawak ng aklat. Ang panghalip na pamatlig na ginamit upang ituro ang tamang paghawak ng aklat na aking ipinakikita ay ganito. Maraming magagandang bulaklak na matatagpuan sa Pilipinas. Ang ilan sa mga ito ay patlang. 3 bulaklak. Pumili ng 2 bulaklak mula sa mga nabanggit sa kwento at ibinahagi ng mga kaklase kanina at iguhit ang bawat isa. Pangkat ilang. Magsulat sa paraang kabit-kabit ng isang pangungusap tungkol sa bawat isang bulaklak na napili. Pangkat gumamela. Isulat sa paraang kabit-kabit ang pangalan ng 2 bulaklak na napili.